Dating Senadora Leila de Lima, naglabas ng puntong babala para kay dating Presidente Rodrigo Duterte, matapos nitong makalaya mula sa pagkakakulong sa pamamagitan ng pagpiyansa. Ayon sa dating senadora, ay balak niyang magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte at sa iba pa nitong mga kasamahan na siyang naging mastermind sa kanyang pagkakakulong ng halos 7 taon, dahil sa pagkakasabwat di umano nito sa ipinagbabawal na droga. Just face the music. We all know about you being behind those killing. We all know about you being behind my persecution. So it's reckoning time. Ang kanyang petisyon upang makapagpiyansa ay pinayagan matapos hindi makitaan ng sapat na ebidensya ng Muntinlupa RTC judge ang mga testimonya ng siyam na witness na prenesente ng DOJ. Nagpaunlak din ang dating senadora bilang isang guest sa programang Inside Look, upang magbigay ng responde sa mga pahayag ng dating Pangulong Duterte sa kanyang weekly program na Gikan sa Masa para sa Masa, na dapat daw ay mag-band together, ang senadora at ang International Criminal Court, at hahayaan niya na lang ang publikong humusga kung makatarungan ba ang pagbibigay sa kanya ng karapatang makapagpiyansa. Agara naman itong sinagot ni De Lima na talagang mangangailangan na kasama ang mga may pagkana sa kanyang pagkadakip kung ito ay nasa loob na ng selda ng ICC. Dagdag pa nito na baka raw ay talagang na-miss siya ni dating Pangulong Duterte. Kahit wala na ito sa posisyon, ay patuloy pa rin ang investigasyon ng International Criminal Court, sa di umano'y human rights violation ng dating Pangulo, dahil sa kanyang madugong pamamaraan sa pagsugpo ng iligal na droga sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng bansa. Pinahayag din ng dating senadora na umaasa siya na bubuhayin ni Pangulong Marcos ang pagiging kasapi ng bansa sa International Criminal Court. Matapos tayong kumalas dito taong 2019, sa utos ni Pangulong Duterte. How about those in the higher levels? Those behind the killings? Nobody is investigating them, not Congress, not the Ombudsman, not the National Bureau of Investigation, Philippine National Police, or any other investigative unit of the government, saad ng dating senadora. Dahil nga binigyan na nila ng kapangyarihan ang ICC na gumawa ng investigasyon, ay dapat daw baguhin ng Pangulong Marcos ang pagiging non-cooperative sa investigasyong isinasagawa ng International Criminal Court. Sa ngayon ay nakahain na ang kanilang mga planong kaso laban kay dating Pangulong Duterte, inaayos lang nila ang tamang mga hakbang na gagawin. Ayon pa sa isa sa mga abogado ng senadora, ay tinitingnan nilang isama sa pagsampa ng kaso ang lahat ng opisyal na kasabwat sa pagpapakulong sa kanya, at isa na nga rito ay si dating Chief Justice Vitaliano Aguirre, isa sa mga pangunahing may akda sa tinatawag na pinakamatinding frame-up na naganap sa buong Pilipinas. Natanong din ang dating senadora tungkol sa kanyang mga plano lalong-lalo na sa politika ngayong siya ay malaya na, ngunit ito ay kanya pa raw munang pag-iisipang mabuti at siya ay nakatakdang mag-attend ng meeting kasama ang ibang mga opposition members. I'm not sure if plans for the next elections will be discussed. On my part, it's not on my mindset, whether it's 2025 or today or any other subsequent elections because I have yet to determine whether I'll be going back to public service. Sa ngayon ay nakafocus muna ang senadora sa pag-ayos ng kanyang personal na buhay at nais niyang magsimulang muli at kasama sa kanyang mga prioridad ay ang pagbibigay ng oras sa kanyang 2 anak.